Paano po pag nag-rapture na tapos yung alam mong save ka pero naiwan ka, may pag-asa pa po ba yun na masave? Alam nyo mga kapatid, pwede talaga mangyari ang ganitong klaseng sitwasyon. Lalo pa pag hindi naunawaan ng isang tao ang tunay na kaligtasan. O di kaya naman ay lumaki ng mga Kristiyano ang magulang. Tapos nasanay sa mga gawain ng Panginoon pero hindi pa rin naunawaan na siya ay ligtas o ang tunay na kaligtasan. Kaya't napakahalaga po na alam natin at kilala natin kung sino ang ating tinanggap at kung sino ang ating sinasampalatayanan. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Siya lang ang ating daan sa kaligtasan. Pero ito ang tatandaan nyo mga kapatid. Ang salvation ay hindi po yan nababase sa feelings lamang. Dahil tatandaan nyo, pwede kayong pagdudahin ni Satanas kung kayo ba talaga ay ligtas o hindi. For if our heart condemn us, yung feeling mo na hindi ka ligtas, iniisip mo na wala pa ang kaligtasan sa'yo, ito ang tatandaan mo. God is greater than our heart and know it all things. Alam niya kapatid, kung siya ay tinanggap mo ng totoo sa iyong puso at kung ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Dahil yan talaga ang trabaho ng dyablo, ang tayo ay pagdudahin. Now, balik tayo dun sa tanong. Kung magkataon na ikaw ay talagang naiwan sa rapture at feeling mo save ka at hindi ka naman pala talaga save, may pag-asa pa nga ba na maligtas ang ganitong klaseng tao? At ang sagot po ay oo. Meron pa mga maliligtas sa panahon na yan. Pero napakahirap po ng dadanasin ng mga taong makakaranas ng Great Tribulation. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. Meron pong mangyayaring matinding kapighatian sa panahon na yan. At yan ang sinasabi ng Biblia. Ang mangyayari po dyan, yung mga hindi pa natin nararanasan sa panahon natin ngayon. Imagine, gaano ka-worse ang mangyayari sa araw na yan. Kung netong nakaraang linggo ay nakaranas ang ilan ng matinding baha at sa ibang bansa naman lindol o gera, sabi po ng Biblia, sa Great Tribulation ay mas matindi pa ang mangyayari at hindi pa yan nangyayari sa panahon natin ngayon. Mas matinding persecution po ang mangyayari sa mga tao at marami po ang madidisib sa Antichrist sa panahon na yan. At pag hindi ka sumang-ayon sa Antichristong ito, ikaw ay papatayin. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Ganyan po kahirap sa panahon ng tribulation. Pag ikaw ay hindi sumamba doon sa Antikristo, ikaw ay ipapapatay. Kaya't ito ang tatandaan nyo mga kapatid. Ganito tayo kalaya ngayon sa panahon natin ngayon. Sa biyaya ng Panginoon, pag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, makakaranas ka ng kaligtasan. Pero sa panahon ng Great Tribulation, sabihin mo lang ang pangalang Kristo at hindi ka sumamba doon sa Antikristo, ay pwede ka nang ipapatay. At malamang marami po ang matatakot sa panahon na yan. Imbis na sumampalataya sila sa Panginoong Jesucristo, mas pipiliin na lang nila na maniwala at sambahin yung Antikristo para lang mabuhay dito sa lupa. Pero ang kapalit naman nun ay kamatayang eternal. Pero yung mga nagsakripisyo ng buhay, matatapos na agad sila dito sa lupa. Pero sila ay mabubuhay ng walang hanggan kasama ang ating Panginoong Jesucristo. And he caused it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. And that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. At lahat ng mga nagwo-worship doon sa Antichrist ay obligadong tatakan o yung tinatawag na Mark of the Beast. Dahil pag wala sila neto, ay hindi pwedeng bumili o magbenta. Wala silang privilege sa mga bagay kung wala silang Mark of the Beast. At marami pang mangyayari sa mga panahon na yan sa loob ng 7 years. Pero kung ikaw ay isa doon sa mga nagpatatak sa Mark of the Beast, sigurado wala ka ng kaligtasan. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worship his image. These both were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. At yan ang mangyayari pag ikaw ay na-deceive ng Antikristo. Wala ng kaligtasan. Ikaw ay mapupunta na sa lake of fire. Mabubuhay ka nga ng pansamantala dito sa mundong ito, pero pagkatapos nun ay wala nang hanggang pagdurusa. Kaya't ito ang dapat mong gawin kung sakaling ikaw ay naiwan sa rapture at napapanood mo tong video na ito. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Marami ang gumagamit ng bersikulo na yan para sabihin na ang salvation ay nawawala. Pero kung titignan natin mga kapatid,
Ang chapter na yan ay para po yan sa panahon ng tribulation. At yan po ang tunay na context sa chapter na yan. Patungkol po yan sa 7 years tribulation. At yan ang kaparaanan para ikaw ay maligtas kung sakaling ikaw ay maiwan sa rapture. Huwag kang sasamba, huwag kang magpapatatak, at kahit na anong persecution ang mangyari sa'yo, mag-endure ka hanggang dulo. Doon, maliligtas ka. Kaya't ang katotohanan mga kapatid, napakapalad natin sa panahon natin ngayon na nakakaunawa at nakakaintindi ng salita ng Diyos. Dahil kung ikaw ay may tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ka makakaranas ng mga bagay na yan na paparating. Nawa naging malinaw po ang kasagutan sa inyong tanong. Maraming salamat po and God bless you all.